Sa nakaraang kwento natin ay binalika ni Haro ang kanyang alaala at nang bubuksan na sana ng kanyang kapatid ang pintuan ay bigla na lang nawasak ang buong harapan ng bahay nila, at sa pagpapatuloy ng kwento. Labis naman ang gulat ng ama ni Haro at dahil nakita niya mismo sa kanyang harapan kung paano nawasak bigla ang kanilang bahay sa harapan at natama ng malaking tipak ng bato ang kanyang asawa at gumuho na ng lubusan ang kanilang bahay. Ang may gawa ng pagwasak ay ang dambuhalang halimaw na ito na parang bato. At dito pagkatapos ng pagkawasak ng kanilang tahanan ay dali-dali namang hinukay ng ama ni Haro ang mga debris ng kanilang bahay at sa kanyang pagkuha ng mga debris ay hindi niya nakita ang kanyang mag-ina ngunit bigla na lang nang laki ang kanyang mata at bigla siyang nanginig habang si Haro ay nananatiling nakatayo mula sa kanyang likuran at nag-aalala siya sa kanyang ama. Parang wala pa sa tamang pag-iisip si Haro dahil sa gulat at sa bilis ng pangyayari. Nagsimula ng manginig si Haro sapagkat nakita niya ang kanyang ama na putol na ang isang binti nito dahil sa nadaganan ito ng malaking bato. Dahil sa pag-aalala ni Haro ay bigla naman siyang nagdesisyon na lapitan ang kanyang ama ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na huwag siyang lalapit sa kanya. At pagkalapit ni Haro ay nakita niya ang buhok ng kanyang ina na naipit sa bato at duguan na ito kaya naman pagkakita niya ay labis naman siyang nanlumo at napaluhod siya sa lupa habang inaalala niya ang masayang mga ngiti ng kanyang kapatid at ina. Dahil sa pangyayaring ito ay parang mawawala naman ng malay si Haro subalit sinigawan siya ng kanyang ama na tumakas na siya at pagkarinig ni Haro ay bumalik naman ang kanyang ulirat. Sinabi ng kanyang ama sa kanya na tumakbo na siya subalit siya ay may iwan dito kasama ang kanyang asawa at si Soyool. Bigla namang napasigaw si Haro at sinabi niya na hindi ito maaari dahil hindi niya siya magawang iwanan sa ganitong kalagayan niya sapagkat siya na lamang ang kanyang natitirang mahal sa buhay at dagdag niya pa habang pinagmamasdan ang kanyang ama na hindi siya tatakbo dahil kung tatakbo siya ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Sa kanilang harapan naman ay may mga tao nang tumatakbo dahil hinahabol na sila ng halimaw. Sumisigaw naman ang mga taong tumatakbo dahil sa halimaw. Habang si Haro naman ay sinisigawan niya ang kanyang ama na hindi siya kailanman tatakbo. Subalit sa kanyang harapan ay nakita niya na naman ang taong ng hostage sa kanya na mayroong patalim kaya naman dahil sa takot niya ay hindi niya nanatiis at pumasok sa kanyang isipan na sinabihan siya ng kanyang ama na ayos lang na maging isa siyang duwag sapagkat wala namang problema sa kanya. Ngunit habang siya ay tumatakbo papalayo sa kanyang ama ay napasabi na lang siya na mali ang sinabi na kanyang ama dahil sa kanyang kaduwagan ay nagawa niyang iwanan ang kanyang ama pagtapos niyang sabihan ito na hindi niya ito iiwanan. At patuloy lamang siyang naiiwan ng mga tao na nasa kanyang paligid. Bumalik naman ang eksena sa kasalukuyang nangyayari. At dito papaalis na ang ating bida kasama ang lalaki at babae, lumingon naman ang ating bida kay Haro. Samantala si Haro naman ay nilakasan niya ang kanyang loob at isinuot niya ang kanyang sweatband at agad niyang hinubad ang kanyang jacket at habang papaalis ang ating bida sa pamamagitan ng escalator ay bigla namang nagulat ang ating bida sapagkat mayroong dumaan sa kanyang gilid na isang nakapalda na babae kaya naman nanlaki ang kanyang mata. Ang babaeng yan ay si Haro at hinaranggan niya ang daanan ng ating bida habang siya ay hingal na hingal at sa isip-isip niya na hindi na siya tatakbo pa at isinigaw niya na sasama siya sa kanila. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang saglit ay nasa labas na silang apat at nagmamatsyag upang hindi sila makita ng mga halimaw. Masusi nilang sinusuri ang bawat lugar na kanilang dinadaanan para lamang makaiwas sila sa mga halimaw. Ang ating bida ang nagsisilbing pinuno nila dahil siya ang may kaalaman kung paano makaligtas sa mga halimaw. Sa kanilang dadaanan ay mayroong isang halimaw na duguan habang si Haro naman ay natatakot pa rin hanggang ngayon. Nang magawa na nilang makalampas sa halimaw na yun ay agad namang sinabi ng ating bida sa kanila na sa lugar na ito ay ligtas na sila at pwede na silang magsalita. Nakahinga naman silang lahat ng malalim at sinabi ng isang babae na akala niya ay sasabog na ang kanyang puso dahil sa takot. Sinabi rin ng nakasalamin na hugis bilog na lalaki na inaakala niya rin nakakainin sila ng buhay ng mga halimaw. Ipinalabas naman ng ating bida ang isang blankong papel at nagtataka naman si Haro kung ano ba ang kanyang gagawin sa blankong papel na yan. Sagot naman ng ating bida sa katanungan nito na kailangan nilang gumawa ng sarili nilang mapa at ipinaliwanag niya naman na importante na mayroon silang mapa para madali lamang na makahanap ng pagkain at madali na lamang silang makakapagplano kapag nalaman nila ang bawat sulok ng lugar dito at kung saan nakalagay ang mga pangangailangan nila.
Masayang-masaya naman si Haro dahil narinig niya na importante ang may mapa at voluntaryo niyang sinabi na siya na ang gagawa nito sapagkat alam niya ang lugar na ito. Hindi niya naman akalain na sa kanyang pagkukusa na siya na ang gagawa ng mapa ay mahihirapan siya dahil ang syudad ay naging isa ng basura at ang lahat ng kanyang nalalaman ay wala ng halaga dahil wasak na ang bawat gusali dito at ang mga daanan na madali lamang na daanan noon ay mahirap na daanan ngayon sapagkat ibang-iba na ang itsura nito. Makalipas lamang ang ilang oras ay inilabas na nila ang lahat ng kanilang nakitang pagkain at ito lamang ang kanilang nakuha kahit na marami pa silang pinuntahan. Halos sa mga pagkain na kanilang nakita ay hindi na maaaring makain sapagkat mga bulok na ito at hindi lamang yun dahil sa mainit ang panahon at dahil sa pangyayaring sakuna ay nawalan ng supply ng kuryente kaya naman nabulok na ang mga pagkain. Sinabi naman ng lalaking bilog ang salamin na wala na silang magagawa pa kundi ay ang kainin ang mga pagkain na malapit ng masira. Nagtataka naman ang isang babae dahil sa sinabi ng lalaki sa kanila sapagkat kailangan daw nilang dalhin ang kanilang nakuhang pagkain sa kanilang base. Iminungkahi naman ng lalaki sa kanya na parang galit na isipin niya ito sapagkat hindi na nila makakain pa ang mga pagkain na panes na at wala ng tsansa na makakabalik pa sila dito kung marami na ang mga halimaw ang nandito. At dagdag niya pa na bukod pa dyan ay ibinuwis din nila ang kanilang mga buhay para lamang makuha ang pagkain kaya naman napatanong siya sa babae na kung hindi niya ba naiisip na parang gantimpala na nila ito sa kanilang sarili dahil isinugol nila ang sarili nilang buhay. Sagot naman ng babae na kahit na dahil hindi niya pa rin ito gusto sapagkat nakukonsensya siya para sa mga taong naghihintay sa kanilang pagbalik. Sa kanilang pag-uusap ay sarap naman sa pagkain ang ating bida at napasabi siya na masarap ang pagkain na ito. Agad naman nilang binuksan ang pagkain at masayang-masaya sila na kumakain. Habang kumakain ang ating bida ay ayon pa sa kanya na ang pagkain sa basement noon ay para lamang mapalakas ang kanyang katawan subalit kakaiba ang pagkain dito at nakakaramdam naman siya ng kasiyahan dahil sa masarap na pagkain. Napasabi na lang si Haro sa ating bida na ang una raw nilang pagkikita ay kinain nila ang tinapay at sinabi niya pa sa ating bida na sa tingin niya ay tanga raw ito dahil hindi niya alam kung ano ang tinapay. Nagalit naman ang ating bida at nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ibinibigay naman ng ating bida ang 4 na balot ng pagkain kay Haro sabay sabi niya pa na ngayon ay wala na siyang utang sa kanya. Nagtataka naman si Haro kaya naman tinanong niya ang ating bida na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin. Nagulat naman ang ating bida at naalala niya yung sinabi ni Haro pagkabigay nito ng tinapay sa kanya noong una silang nagkita at sinabihan siya nito na dapat niya siyang bayaran ng 4 na beses at huwag niya iyon kalimutan. Sa isip-isip naman ng ating bida na baka walang intensyon si Haro na pagbayarin siya sa una pa lang kaya naman habang papakagat na ng pagkain si Haro ay sinabihan niya naman ito na isa itong tanga. Pagkarinig ni Haro ng sinabi ng ating bida sa kanya ay labis naman siyang nagalit at sinabi niya na sa tingin niya ay siya dapat ang magsabi nun sa kanya. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang minuto ay nagpatuloy na sila sa paglalakad at binalika naman ang eksena bago pa man sila napunta dito. At dito sinabihan sila ng ating bida na kailangan lamang nilang tandaan ng isang bagay habang sila ay nasa labas at iyon ay hindi dapat sila mahuli ng mga halimaw at kung magawa nga silang mahuli ng mga halimaw ay kinakailangan nilang labanan ang mga ito at kahit na kaya niya pang labanan ang mga halimaw ay ang malilikhang ingay mula sa paglalaban ay maa-attract nito ang iba pang mga halimaw at pupunta sa kanilang lokasyon at kung mangyari man yun ay mapapalibutan sila ng napakaraming mga halimaw kaya naman dapat hindi sila mahuli ng mga ito. At sa kanilang paglalakad ay mayroon namang halimaw na naglalakad sa ibabaw ng gusali at sa paglalakad ng halimaw ay nadulas ito at tamang-tama naman napapabagsak ito sa kanila at nang bumagsak na nga ang halimaw ay natigilan naman silang lahat at kita naman sa kanilang mukha ang pangamba. Naalala naman ni Haro ang sinabi ng ating bida na kapag ka nagawa silang mahuli ng halimaw ay kinakailangan nilang tumakbo sapagkat malaki ang tsansang makakaligtas sa kanila ang isa. Hindi na nagsayang ng kahit na isang segundo pa si Haro kaya naman bigla siyang tumakbo subalit hinaranggan naman siya ng ating bida at sinabi niya na teka muna dahil hindi pa naman sila nahuhuli nito dahil hindi pa ito kumikilos. Labis naman ang panginginig ng lalaking bilog ang salamin at dahil sa kanyang panginginig ay nahulog naman ang isang bagay mula sa kanyang bag at agad namang sumugod ang halimaw sa kanya dahil ayon pa sa ating bida na nagre-react lang daw ang mga halimaw sa pamamagitan ng tunog na kanilang maririnig. Bigla namang sumigaw si Haro ngunit bigla namang tinakpan ng ating bida ang kanyang bibig at sinenyasan niya ito na huwag siyang maingay.
Nakita rin ng lalaking bilog ang salamin ng sinyas ng ating bida kaya naman tinakpan niya ang kanyang bibig at ang inatake ng halimaw ay ang bagay na nahulog mula sa kanyang bag. Habang naghahanda sa pagsugod ang ating bida sa halimaw ay sa isip-isip niya na ang bagay ay magiging hindi niya kontrolado kapag sa paglalaban na ito ay makakakuha siya ng pansin sa kalapit na mga halimaw. Kaya naman napagdesisyonan niyang gagamitin niya na ang bagay na nasa kanyang likuran upang magawa niyang patayin ang halimaw sa iisang pag-atake. Habang papaalis ang ating bida ay bigla naman siyang binigyan ng lalaking reklamador ng isang sandata at sinabi nito sa ating bida na bago sila umalis ay kunin niya ito at ipinaliwanag niya naman na wala siyang intensyong pumunta sa labas kasama siya subalit hindi ibig sabihin nun na wala na siyang gagawin sapagkat ang kanilang pagkain ay nauubos na. Dagdag niya pa na ang ibinigay niya sa kanya ay isang sandata at ito ay ang kanyang ginawa dahil nakita niya ang ating bida kung paano siya makipaglaban at ang sandatang ito ay kayang mapunterya ang kahinaan ng mga halimaw. Binunot naman ng ating bida ang sandata mula sa lalagyan at habang papalunsad siya ng pag-atake ay tiningnan niya naman ang halimaw at nang walang ano-ano'y bigla na lamang siyang tumalon patungo sa halimaw at agad niyang pinunterya ang buto ng buhay o kahinaan ng halimaw at bigla na lang naging isang bilog na bagay ang halimaw na palatandaan na ito ay patay na. Kinagabihan ay nagpapahinga na sila at inihagis-hagis naman ng lalaking bilog ang salamin ang bilog na halimaw. Samantala ang ating bida naman ay tinitingnan niya ang sandata na binigay sa kanya ng kanyang kasamahan. Naalala niya naman ang sinabi ng kanyang ama sa kanya na dapat hindi siya aasa sa sandata dahil kailangan niyang matalo ang mga kalaban sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay at dagdag niya pa na ang sandata ay hindi nababagay para sa kanila at darating din ang panahon na maiintindihan niya ang kanyang ibig na sabihin. Habang ibinabalik niya ang kanyang sandata sa sisidlan nito ay sinabi niya naman na yun ang sinabi ng kanyang ama subalit ayon pa sa kanya na walang paraan upang hindi siya lalaban ng walang sandatang gamit. Sa isip-isip niya naman na kahit kailan daw ay hindi binanggit ng kanyang ama ang patungkol sa mga halimaw noong nasa basement pa sila at naiisip niya na baka hindi ito sinasabi ng kanyang ama sa kanya sapagkat hindi niya siya kahit kailanman paniniwalaan dahil hindi siya naniniwala sa paparating na apocalypse. Ngunit ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit pinapahiran siya ng kanyang ama sa pagsasanay at naranasan niya ang iba't ibang uri ng pagsasanay para lang makasurvive siya sa mga halimaw. Naalala niya rin ang sinabi ng kanyang ama sa kanya na wala itong planong pakawalan siya mula sa basement sapagkat kung wala daw itong planong pakawalan ito sa basement ay hindi niya na dapat kailangan pang magsanay para lamang sa posibilidad na makatakas siya sa basement. Nagtataka naman siya dahil naiisip niya na kung isa ba yung kasinungalingan ng kanyang ama sa kanya, at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung hindi nga ba gusto ng kanyang ama na palabasin siya sa basement. Naalala niya naman ang kakaibang ikinilos na kanyang ama dahil sa una ay parang baliw ito sa kakatawa at sa huli ay parang natatakot ito. Napagtanto naman ng ating bida na hindi maaaring isa lamang yung palabas sapagkat ang kanyang ama ay hinding-hindi nagsisinungaling maliban na lamang sa pagsabi na ang kanyang ina ay patay na. Naalala niya naman ang araw bago mag-umpisa ang apocalypse. Habang siya ay nagmamadaling tumakas mula sa basement ay ang kanyang ama raw ang dahilan kung bakit bukas ang lahat ng pintuan sa basement. Naisip niya rin na hindi raw ito party ng orihinal na plano ng kanyang ama subalit kapag hindi siya nakatakas mula sa basement ay natitiyak niya naman na mamamatay siya dahil sa mga halimaw na balak itong atakihin. Napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang rason kung bakit aatakihin ng mga halimaw ang basement at ang pinagtataka niya lamang na kung bakit alam ng kanyang ama na paparating na ang apocalypse. Samantala ang lalaking may bilog na salamin ay nagtataka na pinagmamasdan ang bilog na halimaw at napatanong na kung bakit ba hindi niya ito magawang mabasag. Bigla niya namang itinapon ang bilog na halimaw patungo sa babae sabay tanong niya pa na kung gusto niya ba itong mahawakan. Sinalo naman ng babae ang bilog na halimaw at bigla niya naman itong itinapon sabay sabi niya na nakakadiri ang bagay na ito at ang bilog na bagay naman ay patungo sa ating bida. Nang papalapit na ito sa ating bida ay agad niya naman itong hinawakan ng kanyang daliri at sa kanyang paghawak ay mayroon namang damaloy na enerhiya mula sa bilog na bagay ngunit bigla naman itong tumilapon. Nagtaka naman ang lalaki na may bilog na salamin sa ating bida at napatanong naman ito na kung ano ba ang problema. Hindi naman tumugon ang ating bida at bigla niyang kinuha ang bilog na halimaw at nagtataka rin siya sa kanyang nakita. Agad namang humiga ang lalaking bilog ang salamin at sinabi niya na kailangan na nilang magpahinga sapagkat mahaba-haba ang kanilang lalakarin bukas.
At dito ang bilog na halimaw na dumampi sa dulo ng daliri ng ating bida ay mayroon ng biyak at tuluyan na nga itong nabasag. Samantala si Haru naman ay hindi makatulog dahil inaalala niya ang kanyang ginawa kanina kaya naman galit naman siya sa kanyang sarili dahil sinubukan niya raw na tumakbo na naman kanina ngunit sinabi niya raw na ipapangako niya sa kanyang sarili na hindi na siya tatakbo pa. Naalala niya rin ang batang babae na kanyang iniwan at napagdesisyonan niya naman na hihingi siya ng patawad sa bata pagka nakabalik na sila. Makalipas ang ilang minuto ay natutulog na nga ang ating bida at pumasok naman sa kanyang panaginip na tila ba ay isa itong alaala ng kanyang ama na may hawak na libro at noong bata pa siya ay binabasahan siya ng kanyang ama ng libro at sa isip-isip naman ng ating bida na naalala niya ang pangyayaring ito noong bata pa siya. Ito ang panahon na ang kanyang ama ay normal pa na masayang-masaya pa silang dalawa at ang pangyayaring ito ay napakatagal na kaya naman muntik niya nang makalimutan. At dito tinanong siya ng kanyang ama na kung gusto niya bang basahin ang librong ito at ipinaliwanag naman ito na ang librong ito ay nagmula sa kanyang bayang Sinilangan at ang libro na ito ay patungkol sa kwento ng isang bayani na ang pangalan ay hindi na nagawang mapakinggan ng ating bida ang sunod na sasabihin ng kanyang ama sapagkat ito ay unti-unting naglalaho at unti-unti naman siyang dumidilat at nasa kanyang harapan si Haru na nakakandong sa kanya. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!